Mula kay Melvs Castle mga tol, no? Ito'y actual video footage no na binangga daw mga tol ng Philippine Coast Guard ang barko ng China. At sa videong panonoorin natin mga tol, parang oo nga. Parang binangga nga ng Philippine Coast Guard ang barko ng China mga tol. Pumalag ang ating PCG. Pero syempre hindi natin kinukumpirma yan, no? Dito lang yan ay base sa ating panonoorin ngayon. Alright? Eto, Mao-Ning iyak barko na China nawasak daw na yupi. Aba, na yupi rin pala yung kanila, no? Hindi lang yung sa atin. Made in China kasi. Actual video nilabas ng China Foreign Ministry. So ito ang ating sama-samang panoorin at syempre pwede kayong magbigay ng reaksyon at bahala kayong humusga. Ano sa tingin nyo? Binangga ba sila ng PCG o sila ang bumangga sa atin at ibinibintang lang sa atin mga tol, no? Anyway, kung binanggaman natin sila, wala pa rin silang pwedeng maikaso dahil tayo ay nasa loob ng ating Philippine Exclusive Economic Zone. Alright, so wag na natin patagalin 'to. Panoorin na natin 'to, mga tol. Talagang pumalag at lumaban ng PCG versus China. Narito ang actual bidyong pinalagan talaga ng Philippine Coast Guard ang China Coast Guard. Mula to sa Chinese Foreign Ministry. Kung ganun man mga tol, syempre saludo sa ating mga Coast Guard, pumapalag mga tol, di ba? Do syempre kailangan nating palabasin, tayo'y inaapi, di ba? Pero in reality, malay natin mga tol, hindi ko sinasabing binangga sila ng Philippine Coast Guard. Pero tingnan na lang natin at kayo na bahalang humusga dito sa videong to mga tol na inilabas ng China, okay? Itinanggi kasi ng Chinang Chinese ang nagpalala ng tensyon. Ang tunay raw na nagsimula ng gulo ay ang Philippine Coast Guard. Malabong mangyari yon mga tol at walang maniniwala sa kanila. Paano magsisimula ng gulo ang Philippine Coast Guard? Unang-una, tayo ay nandirito sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Okay? 70 nautical miles ang layo ng Escoda Shoal dito sa ating Palawan, sa mismong bansa natin mga tol. Diba? So anong ginagawa ng China Coast Guard dyan? Ngayon, paano mo masasabing Philippine Coast Guard ang nagsisimula ng gulo? O paliitin natin, small scale mga tol para mas maintindihan to ng mga pro-China. Baka may mga engot kasi pro-China nanonood eh. Halimbawa mga tol, trespassing ka, pumasok ka sa bahay ng may bahay. Diba? Pinalayas ka. Ang tanong, yung may-ari ba ng bahay ang nagsisimula ng gulo? O ikaw dahil pumasok ka sa kanyang teritoryo? O diba? So tuloy natin. Sa actual video, makikita na ang Philippine Coast Guard ship ang unang bumangga laban sa China. Makikita Pero dito kasi sa video to mga tol, hindi natin masasabing Philippine Coast Guard ang bumangga eh. Kasi isang side lang yung nakikita nating video at saka nakakabit pa siya o parang nakakabit siya dito sa barko ng CCG. So dito kitang-kita bumangga talaga yung Philippine Coast Guard natin mga tol. Pero hindi natin alam kung sino ang lumapit kasi pwedeng sa POV o point of view nitong China Coast Guard tayo ang binangga. Pero in reality, itong China Coast Guard ang lumapit mismo dito sa ating barko, di ba? So balikan natin, tingnan nyo. ng gulo ay ang Philippine Coast Guard. Sa actual video, makikita na ang Philippine Coast Guard ship ang unang bumangga laban sa China. Di ba? Kitang-kita mga tol, pwedeng sila mismo ang lumapit doon sa ating PCG. Di ba? Sila ang lumapit. Hindi natin masasabi kasi dito sa videong to eh. Pero kung tayo man ang bumangga sa kanila, mga tol, wala silang marereklamo. Ano ginagawa nila rito sa loob ng exclusive economic zone natin at bakit sila lumalapit sa ating mga barko, di ba? Makikita Wala silang business dito mga tol, sa madaling salita, wala silang business dito. rin na wasak ang unang bahagi ng China Coast Guard. Sa iba pang Yupi rin pala yung kanila, no? video, gumanti na ang China Coast Guard laban sa PCG. For sure na pikuntong mga Chinese. Ayan, isa pa yan, kitang-kita yon. Kita rin na parang natataranta ang China. Di siguro inaasahan ng China ang papalag tayo sa kanila. So nangangahulugan na may posibilidad na totoo talaga ang sinasabi nitong si Mao-Ning. Pumalag ang PCG Kung di ba naman kayo mga loko-loko, lapit-lapit kayo. at nilabanan sa banggaan ng China. Kung ako ang tatanungin, tama lang sa inyo yan. Haharang-harang kayo eh. 8月19日，菲律宾2艘海警船 Okay, so ito yung sinasabi ni Mao-Ning na isang dakilang sinungaling mga tol. On August 19, two Philippine Coast Guard
vessels without permission. O kita mo, ang kapal na mukha, di ba? Without permission daw from the Chinese government. 未经中国政府允许。 Ano? So kailangan natin pala humingi ng permiso sa kanila kahit na ating bakuran yan. Intruded into the adjacent waters of Xianbinjiao of China's Nansha Qundao, and in disregard of China Coast Guard's dissuasion and warning. Mga tol, tignan nyo to yan ang sinasabi nila na tayo daw ay pumasok ng walang paalam, intruded daw into adjacent waters of Xianbin, yung katubigan daw nila mga tol. Which is walang pumapanig na batas dyan o wala man lang pinagbabasehang international law itong claim ng China, kundi yung self-serving nila mga tol na claim. Ibig sabihin ng self-serving nila mga tol, walang ibang gumawa niyan kundi sila lang, imbento lang nila. Diba? Imbento lang nila yon mga tol. Pero kung ang pag-uusapan natin, Court of Arbitration, sino ang lumabag sa batas? China. Kung pag-uusapan natin UNCLOS, which is kinikilala yan mga tol ng buong mundo, sinong lumalabag dito? China. O sinong nagsasabing tama rito ang China? Wala. Sila lang din mismo at saka yung mga tau-tauhan nila ritong utu-utu sa kanila, di ba? 擅自闯入中国南沙群岛仙滨礁附近海域，而且不顾中国海警船的劝阻和警告，以危险方式。 Acted dangerously, aba. Sanay na kami sa inyo eh. 'Di ba? Pag sinabing acted dangerously, walang ibang gumagawa niyan kundi kayo lang. By deliberately ramming the China Coast Guard. O 'di ba? Ganyan na ganyan din yung sinabi nila nung nakaraan. Yung meron tayong naputulang daliri, ramming. Pero sa video sila yung rumampa sa atin, sila yung bumangga sa atin eh. Kaya nga sa atin may naputulan tayong daliring sundalo eh. Ramming the China Coast Guard vessel that was carrying out law enforcement operation. Ang tindi, di ba? 故意冲撞现场执法中国海警船，造成双方船只 The responsibility of causing the collision fully lies with the Philippines. Never naman kayong umako. Di ba? Never naman kayong umako ng inyong mga ginagawa. Kaya mag-water cannon kayo, kaya banggain nyo kami, kaya harangin nyo kami, kaya magpakawala kayo ng flare, kahit anong gawin ninyo sa karagatan o sa himpapawid, never naman kayong umako. Doon duwag na duwag sila mga tol. Kapag gumagawa sila ng kalokohan, never nilang inaako yan. Lagi nilang ipinapasa sa atin ang sisi. So sana nga talaga binangga sila ng Coast Guard natin, 'di ba? Kahit papaano baka ma-proud pa yung mga nanonood o kaya mga Pilipino eh. Kasi kahit papaano mga tol, yung Pilipinas gumagawa ng paraan para palayasin sila, which is yun naman talaga dapat ang ginagawa natin eh. Kasi sa ibang bansa mga tol, kapag pumapasok sila, tinataboy sila. Pinapalaya sila, binabangga sila dun eh. O dito, kung binangga natin sila at pinapalayas natin sila, much better pa nga siguro kung totoo, di ba? Ano sa tingin ninyo mga tol? Eto lang naman to opinion at reaction lang naman ng simpleng mamamayang Pilipino. Di ba? Reaction lang naman to ng simpleng mamamayang Pilipino mga tol. Dapat tayo yung nagpapalaya sa kanila kasi karagatan natin to eh. At kung talagang pinaninindigan natin yung claim natin dito sa West Philippine Sea na atin, bakit natin sila hinahayaan maghari-harian dyan, di ba? Kung sila nakakagamit ng gray zone, bakit hindi tayo makagamit ng ganun? Di ba? Tuloy natin. 发生碰撞的责任完全在非方。中国海警依据国内 China Coast Guard took necessary measures. Lagi naman paulit-ulit na lang ang sinasabi ninyo eh. In accordance with domestic and international law. Yan China Coast Guard took necessary measures in accordance with domestic and international law. Ang tigas din ng mukha nilang gumamit ng salitang in accordance with domestic and international law. Pwede nilang gamitin yan mga tol, yung necessary measures in accordance with domestic and international law kung nandoon sila sa loob ng exclusive economic zone nila. Pero kung nasa loob sila ng bakuran ng ibang bansa, unang-una doon pa lang sa pagpasok nila, hindi na accordance with international law yun. At kailan naman sumunod sa international law tong China mga tol? 'Di ba? UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea. Ano ba sabi? Eto 200 nautical miles. 'Di ba? Exclusive economic zone ng Pilipinas. Sinusunod ba nila 'yon? Hindi. 'Di ba? Meron tayong 2016 Arbitral Award. Sinusunod ba nila 'yon? Hindi. So anong karapatan nila para magsabi na in accordance with domestic and international law? Number 1 nga silang lumalabag doon. 'Di ba?
内法和国际法，对非方船只采取必要处置措施，现场操作。 Its maneuvers at the scene were professional, restrained, and appropriate. Siyempre, pagtatanggol niya yung kanyang Coast Guard, di ba? 专业、克制、规范。我想强调的是， I would like to stress that Xianbinjiao is part of China's Nansha Kundao. It has always been China's territory and uninhabited. Sabi, it has always been China's territory and uninhabited. O kailan pa naging China's territory yan? Kailan lang ba nila ginawa yung 9-dash line nila, di ba? Una, nagsimula yan 11-dash line, 1947 ata. Tapos naging 9-dash line na lang ng 1952. Oh. 1952 mga tol, after ng World War yun. Kailan ba nasa atin yung na yan, mapa? At kailan ba yan naging part na ng mapa ng Pilipinas? Panahon pa ng mga Kastila. Nasa 1899, 1890s pa o mas matagal pa doon, 1800s. 'Di ba? Gano'n na katagal. Ay naku po. 仙宾礁是中国南沙群岛一部分，是中国的固有领土，也是无人岛礁。非方派海警船 The Philippines sent Coast Guard vessels to intrude into waters of Xianbinjiao in an attempt to send supplies. Dapat tayo yung may mga pahayag na ganito. Well, meron din naman tayo mga pahayag eh. 'Di ba? Ang China nagpapadala ng mga ng mga barko dito sa ating exclusive economic zone dahil number one, matigas mukha nila, hindi sila naniniwala sa batas, ang gusto nila sila ang above the law, 'di ba? Kung may kasabihang no one is above the law, mga tol, ibahin nyo sa China. They're always been above the law, mga tol. Ganun ang nila, ganun ang tingin nila sa sarili nila. 侵闯仙宾礁海域，企图向在仙宾礁泻湖滞留的菲律宾海警船实施补给。To the Philippines Coast Guard vessels anchoring in the lagoon of Xianbin, yung tinatawag nilang Escoda Shoal, na nakaangkla kasi doon mga tol yung ating BRP Teresa Magbanwa. Yun ang pinaniniwalaan nilang dadala natin ng supply kaya hinarang nila. Pero hindi nila alam na sa papunta pala tayo sa iba mga tol. Kaya nung nalaman nila sa iba pala papunta yung barko natin, tinigilan na nilang sumunod. Pero ang tanong, anong karapatan nila para pigilan ng mga barko natin mga tol na gumawa ng mga legal na aktibidad dito sa loob ng ating exclusive economic zone? Yan ang paulit-ulit natin na tanong na baka may mga pro-China nang nanonood dyan, masagot naman ninyo. Diba? 谋求实现长期存在。非方此举严重侵犯中国。 The Philippines move seriously infringes on China's sovereignty, violates the declaration on the conduct of parties in the South China Sea, di ba? Paulit-ulit silang ganyan. Sabi nga ng Coast Guard natin, tigilan nyo na yung paggamit ng mga ganyan nyo kasi kayo naman ang number one di sumusunod sa batas. 严重违反南海各方行为宣言的规定，严重危害南海。 And threatens the peace and stability in the South China Sea. Tigas talaga ng mukha no? Doon ka na lang maiinis mga tol sa kakapalan ng mukha nila sa mga sinasabi nila Di ba? Nagte-threatens daw tayo sa peace and stability ng South China Sea. Ang titigas na mukha mga tol. 和平稳定，中方对此坚决反对，将继续依法采取坚决有力措施，维护自身的领土主权和海洋权益，维护南海各方行为宣言。 Pero hindi iinit ang tensyon kung walang nagpapainit nito, di ba? Kung unang-una pa lang hindi na humarang ang China Coast Guard, hindi sana nagkagulo at nauwi na naman sa banggaan. Kung unang-una wala sila dyan, dahil wala naman din talaga silang karapatan dyan, at kung unang-una hindi sila lalapit sa atin mga tol, dahil wala talaga silang karapatan para lapitan tayo at pigilan tayo sa ating mga aktibidad sa dagat mismo natin, wala sanang mangyayaring mga ganitong banggaan. Kaya tignan nyo, buong mundo kinukundina sila, di ba? Kaso bulag tong mga to, engot pa. At ang dahilan ng China ba't tayo hinarang? May report daw kasi sa mga Chinese na gagawa ang Pilipinas ng outpost sa Bina Shoal, kung saan 4 na buwan nang nakatambay ang dambuhalang barko ng Philippine Coast Guard. Kung totoo man yung nakuha nilang report na ganun, sinungaling din yun at papaloko-loko sila. Kaya nandoon yung BRP Teresa Magbanwa natin para pigilan sila doon sa kanilang planong mag-reclaim o gumawa ng artificial island. Dahil marami tayong na-discover doon, nakita natin na almost 100% mga tol, mga corals doon deads na. Marami pang tinambak na mga patay na corals doon na pinaniniwalaan nga ang China magtatayo na naman sila
ng artificial island. Kaya tayo naglagay doon o nag-deploy ng ating PCG vessel. O ngayon, naunsiyame yung plano nila mga tol. Kaya eto, China, almang-alma. Pero ang totoo, magre-resupply mission lang sa iba pang stasyon ng AFP. Masyadong kabado ang China. Kinakabahan baka unahan ng Pilipinas magtayo ng outpost sa West Philippines. That short video does not tell the entire story, no? It's a spliced video, it's a misleading video. It again shows China as the benevolent actor here, no? We again condemn this deliberate attempt by the People's Republic of China to change the narrative and create their own scenarios on reality of what happened. Tama no? Yung video yung ipinapakita kanina mga tol. Kung paniniwalaan natin sinasabi ng China na PCG bumangga sa atin, may kita natin, oo, parang nga, no? Pero kung titignan mo mga tol, kung lalabas ka dun sa video yun at titignan mo ibang bahagi, pwedeng sila yung papalapit mismo sa barko natin kaya nagkabanggaan. Pero ito ang tanong mga tol Regardless kung sinong bumangga, tayo ba o sila, ang tanong mga tol, sinong mali? Bakit sila nandoon sa karagatan natin? Diba? Doon pa lang wrong na sila Kumbaga parang nagbangga ang motor at saka isa pang motor mga tol. Pero bakit magbabanggaan? Yung isa nasa tamang lane, yung isa naman counterflow. 'Di ba? So regardless mga tol kung nagbanggaan sila, ang tanong sinong tama at mali? 'Di ba? Syempre mali yung nasa wrong way, counterflow siya So ganun din dito mga tol sa China. 'Di ba? Kung tayo bumangga sa kanila o sila bumangga sa atin mga tol, ang tanong anong ginagawa nila sa karagatan natin? Wala silang karapatan doon. We can just assume that the Chinese government thought that those 44-meter vessels are really intended to reinforce our presence in Skoda Show. But for the information of everyone, this 44-meter vessels is just going to carry out a routine resupply operation for our Coast Guard troops deployed in Lawak Island and in Patat. Pumapalag na tayo. Ang problema lang mas maraming barkong pangbanggaan ng China. Hanggang kailan masusustain ng PCG ang pagkikipagdirian? Ubusan na ba talaga to ng mga barko? Ano sa palagay niyo? I-komento sa baba ang inyong Alright mga kapatid, bilang isang Pilipino, kung ikaw tatanungin, pwede kang magbigay ng iyong opinion at iyong reaction. Sa tingin nyo, Pilipinas ba ang bumangga sa kanila? Kung tayo bumangga sa kanila, wala namang problema mga tol. Dapat nga yun Kasi dapat natin talaga silang itaboy dahil wala silang karapatan dito sa dagat natin. Pero pwede kang magbigay ng iyong komento at iyong opinion sa baba. Hanggang sa muli mga kapatid, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.